We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Usa ka establisimento sa Zamboanga City, gisulod sa mga kawatan. Kapin 2 million pesos nga kantidad sa mga alahas ug kwarta sa ATM, nalimas. Davao City LGU, gitawag ang atensyon sa DPWH Region 11 kalabot sa perwisyong dala sa pagbalbag sa mga dalan nga anaa pa sa maayong kondisyon, unya biyaan. Ug kulminasyon sa 26th founding anniversary sa Samal Island, bibo nga gisaulog. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Gitawag sa Davao City LGU ang atensyon sa DPWH Region 11 kalabot sa perwisyong dala sa pagbalbag sa mga dalan sa syudad nga anaamatod pa sa maayong kondisyon. Ang DPWH mipaklaro nga dunay mga rason kung nganong gipanghilabdan ang mga nakonkreto na nga dalan. Ari ang report ni Argil Relator. Huot ang dagan sa trapiko sa Mamay Road sa Davao City tungod sa padayong ginatrabahong dalan. Lakip matud pa kini sa road rehabilitation nga gipatuman sa DPWH. Buta nga gialmahan dili lang sa mga motorista, lakip na sa residenteng si Venji. Grabe ka purisyo sir oy. Kay wa pa kay nahuman ang dirion na side sa mua. Naguba na sa sila dito sa atbang. Nya ako na emergency pati nga sulad jud. Bisag andalan maayo kayo ilang gubaon. Pero wala ko kabalo kung silang plano. Ang maong sentimiento, gisigundahan sab sa Davao City LGU, pinaagi sa pagpagula og opisyal nga pahayag. Gipanawagan niini ang DPWH, lakip ang ubang hingtungdan nga makig-alayon sa City Transport and Traffic Management Board nga magkuha og permits. Una og patuman og bisan unsang aktibidad nga dunay kalabutan sa kondisyon sa dalan sa syudad. Namatigdan sa matud pa nga dunay mga dalan sa syudad nga sakto pa ang kondisyon apan gisugdan na og balbag ug kalot bisan og dunay pay daghang road projects nga wala pa natapos. Nagdala matud pa kini og perwisyo o risgo sa safety sa publiko. Gipaklaro sa DPWH 11 nga dunay matud pay saktong koordinasyon gikan sa pagplano pa lang hangtod sa implementasyon sa proyekto kung asa nagaagi ang tanang project proposals sa Traffic Management Board. Dili na mo i-implement ang project labi na diri sa City Center kung walay approval sa Traffic Management Board, no? So diha man good makita kung unsa ang manner sa implementation. Kung makita ninyo kasagaran sa atong mga proyekto diri sa syudad, gabi na to ginapatuman para wala siya epekto sa traffic, especially during peak hours. Gipasabot sab sa DPWH nga pipila sa hinungdan sa pagbakbak sa dalan mao ang maintenance sa local utilities. Resulta sa annual road condition survey ug ang mga nakompleto na nga mga proyekto nga nakita ang dunay depekto nga kinahanglang ayuhon sa kontraktor. Anaa sa kapin 270 ang ongoing projects sa DPWH sa syudad. Apan wala matud pay ginapasagdan nga proyekto kay dunay ginasunod nga prescribed timeline. So dili gyud nato maiwasan na magdungan-dungan ang mga proyekto because we are mandated by law to implement whatever there is stated dito sa General Appropriations Act. We are willing to sit down with the city government to discuss these issues and address these concerns. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka establishmento sa Zamboanga City gikawatan. Halos 2 million pesos nga kwarta o mga alahas gilimas sa mga kawatan. Mga suspect sa pool sa CCTV. Ano yung report ni Krista Dapitan?
Kuha kini sa upat ka mga sospek sa pagpangawat sa usa ka establishmento sa Barangay Putik sa Zamboanga City Martes sa gabii. Nakatabon og puti nga tela ang nawong sa mga suspetsado nga dunay dala nga mga bag. Miyerkules sa buntag, kini na ang naabtan sa mga empleyado. Nagkatag nga gamit ug nabungkag nga ATM sulod sa establishmento. Sa investigasyon sa Zamboanga City Police, nakita ang usa ka bangag dapit sa grocery section sa establishmento nga nakakonekta sa drainage nga gituohang giagian sa mga sospek aron makasulod. Sumala sa kapulisan, posibleng mibalik ang mga kawatan sa grocery store aron subling moagi sa drainage aron mogawas. Apan ginapaningkamutan pa nila nga matrace kung asa gayud miagi o migawas ang mga kawatan. Kung makita natin yung way of entry nila, talagang may mga araw po na nakalaan po para makapasok. Apat nga yung suspect natin. We study all angles when it comes to this kind of case. Dugang pa sa Police Regional Office 9, gipangguba sa mga kawatan ang mga vault sa tulo ka jewelry store o gilimas ang tanang alahas ug kwarta. Gibanabana ang mukabat sa halos 2 million pesos ang kinatibuk ang kantidad sa kwarta ug alahas nga nakuha sa mga kawatan gikan sa tulo ka tindahan sulod sa establishmento. Sa karon, padayon pang investigasyon sa kapulisan. Nangita pa sab sila og laing CCTV duol sa mga establishmento aron masubay ang pagpangawat. Sa karon wala una nagpa-interview at tubangan sa kamera ang management sa establishmento. Apan ilahan na matud pang gipasalig sa kapulisan ang investigasyon aron masulbad ang krimen ug madakpan ang mga suspitsado. On this kind of modus operandi, masasabi ho natin first time ho to sa Zamboanga City. Nagpadala na ho ng supervising team from the Regional Investigation Management Division para ho matingnan po yung investigation, ongoing and investigations po natin based doon sa available na mga CCTV footage po na nakuha natin. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Usa ka lalaki nga driver og delivery van ang sikop sa kapulisan. Human napalitan og gituwang sabu ug armas sa gikasang bypass operation. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dakpan sa Police Station 9 Nazareth ang usa ka Marvin Planyas. Human guro napalitan kini og usa ka pakete sa gituuhang shabu sa bypass operation sa Barangay 24 sa Cagayan de Oro City ni adtong adlang Lunes. Atol sa ilang operasyon, nakabantay kuno si Planyas nga pulis ang iyang katransaksyon. Hinungdan nga misulay pa kini pagsibat. Ginukuray pagid siya. So until such time na nabangga siya sa part na sa lapasan. So dito na nato siya nasikop, then fortunately wala na siya ni sukol. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang ubay-ubay ka pakete sa gituuhang shabu nga mokabat sa 5 ka gramo. Nakuha sab gikan kaniya ang usa ka .45 nga pistola. Nasayran sab nga sa ikatulong higayon na nga nadakpan ang suspect tungod gihapon sa illegal nga droga ug armas. Hinuon giangkon sa suspect ang iyang kalambigitan sa droga apan depensa niini. Sugor ako to sir, patod sir. Dili mo? Dili sir, sugor ako. Asam ko iya to na may nagkuha sir, na may nagkuha na atdan. Sugoon ako ba, sugoon. Ibilan ito sa ako. Ato pang gipalaluman ang atong information gathering, considering na naigiabot sa amuan na information na dili lang kay sa Cagayan, dili lang kay sa Region 10, but gaabot po ni siya og Zamboanga. Sa karon balhog na sa Police Station 9 Nazareth ang suspect, samtang ginaandam na ang kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act o Comprehensive Firearm Law. Miabot sa halos 15 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa Police Regional Office 13 sa usa ka semana nga operasyon. Niadtong Marso 1, dakpan ang usa ka alias Slim sa balay niini sa Barangay Taft, Surigao City, kung asa na-recover sa mga otoridad ang anaa sa 352 grams sa giingong shabu nga nagkantidad og kapin 2.3 million pesos. Marso 2, gidala sa duha ka mga mananagat ang anaa sa kapin 5.8 million pesos nga kantidad sa suspected cocaine ngadto sa kapulisan. Sumala pa, nakita nila kini nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Tandag City samtang nanagat sila. Ning bag-o lang, dakpan ang duha ka empleyado sa Butuan City LGU atol sa bypass operation sa Butuan City kung asa nakuha gikan kanila ang anaa sa kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tanang dinakpan. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.
Nabalaka ang mga residente sa Purok 24 sa Barangay 76A, Davao City tungod kay gituyo matud pa ang nitabo mga sunog sa lugar sukad Enero karong tuiga. Aniya exclusive report ni Jandy Esteban. Murag kumbaga i-improvise nga dynamite ana gani nga naay gasolina nga ana ba nga form of bomba nga gigamit kay nganong katagman bungkag mo spark man dayon ang maong sunog. Mao kini ang gituuhan ni Barangay 76A Kapitan Robert Olan-Olan nga hinungdan sa sagunsong sunog nga nahitabo sa iyahang barangay, partikularmente sa Sunflower Street, Purok 24 niadtong Enero 8 ug Marso 1. Sukwahi daw sa resulta sa investigasyon sa Davao City Fire District. Niadtong Enero 8 ang hinungdan electrical ignition daw. Samtang napasagdang niluto ang hinungdan niadtong Marso 1 sumala sa BFP. Nikalit lag buto, no? Nay nadungog nga kusog kay buto. Unya sila dayon sa tapan nag-spark daw dayon. Katong latest karon naluoy ko kay dito pag yun nitog pa sa mga bata nga nagdula. May na lang kay na ako'y mga tanod nag-rubing nakuha dayon ang mga bata. Giadtuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang Sunflower Street. Dinhigi padayag sa residenteng si Maylene ang iyahang kabalaka sa panghitabo. Tapad ra nila ang nasunog nga balay. Kanang dili gud mi makomportable. Nabalaka mo? Yes, of course kay ano ani duol na kay tas oras ko na tapos gahap kapila magdaob. Tinan ako sila bisensitive mo gi-video nako sila palungan na inyong gidaob. Duda ang mga residente hasta si Kap nga tinuyuan ang sunog. Sa likod daw ginaitsa ang matud pa ni Kap nga improvised dynamite. Ga-alarm na ko ang mga tao nga maging vigilant gyud mo diha, alerto gyud ta diha, no? Kay lalo na ang inyong kalaban diha gusto mong papahawaon. Kisay kalaban ka? Ang kanang ikulan. Ang gipasabot ni Kap nga kumpanya mao ang usa ka developer nga buot papahawaon ang mga residente sa lugar kay ilaha matud pang i-reclaim apan gibarugan sa mga residente nga sila ang actual occupants sa maong luna ug miingong ang gitukuran sa ilaha mga balay public land. Ang uban daan na daw nakadawat og harassment ug ginakuralan ang lugar bisan nagapadayon pa ang kaso. Sama sa sitwasyon ni Nanay Lizel nga gikuralan ilahang balay bisan anaa pa kini nagpuyo sa sulod. And then nangyayari kasi may mga harassment sa loob, talagang emotional, psychological, kasi hindi ka makakatulog ng maayos. No? Kunting taho lang. Kasi kunti na lang kami dun sa loob. If there is probable cause believed by the respondent na meron pong possible cases of human intervention or intent to light the establishment, then it can open up to an investigation which he can file on the court, ma'am. Once proven, we will file appropriate cases. Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa developer apan wala pa kini tubag. Si Kapitan magpadayon og investigasyon sa hitabo kay nabutang matud pa sa alanganin ang kinabuhi sa mga tao sa lugar. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Kulminasyon sa 26th founding anniversary sa Island Garden City of Samal, bibo nga gipahigayon. Ana diha karon sa isla si Jandy Esteban live. Jandy. Sara, aktibong misalmot ang mga Samalenyo sa ilahang parada kagarihang buntag atol sa selebrasyon sa Araw ng Samal. Samtang luyos sa ilahang pagmaya, gihatagan og ultimatum ni Mayor Al David Uy ang Nordeco hangtod Hunyo nga tarungon ang ilang serbisyo sa kuryente. Gisugdan sa usa ka parada gikan Peña Plata People's Park padulong sa City Hall ang kulminasyon sa 26 Araw ng Samal karong adlaw. Mga kapuso, kapin 10,000 katao ang misalmot sa Civic and Military Parade dinhi sa Island Garden City of Samal sa ilahang 26th founding anniversary. Usa na diha ang Barangay Miranda. Kumusta ang inyuhang parada? Happy kayo, happy! Okay. Happy Araw na Samal! Happy araw, mabuhay, madyaw! Barangay! Usa, Barangay! Toril! Doon na sa'y nalingaw nga nananaw, daplin sa karsada. Sa kalingaw! Lingaw kayo! Go Samal! Unsa man
ang imuhang makaingon ka nga proud sa Malenyo ka? Abundant siya sa mga prutas, abundant siya sa mga tourist spot. Nalingaw ka sa parada? Yes po. Nalingaw ka sa araw? Yes po. Naong sa nalingaw? Happy araw ng sama. Let's just enjoy the day and mag-ingat. Mas nakapabibo ang makaindak nga musika ug nindot ka pasundayag ug ang presentasyon sa mga kandidata sa binibining samal. Gipasigarbo ni Mayor Al David Uy nga dako na ang gilambo sa isla sulod sa 26 ka tuig. Apan sama sa ubang lungsod, duna sab kini mga pagsulay nga ginaatubang. Usa na diha ang problema sa kuryente tungod sa walay klarong serbisyo. Apan kung dili pagyud daw matarong, duna sila'y pagahimuong lakang batok sa electric provider nga Nordeco. Ay ginahimo ro na submarine cable connecting Samal to the mainland in Pantukan. So I'm asking na unta by June ma-online na kay kung dili pa ninyo na ma-online ang submarine cable by June, then see you na lang. Abangan na lang ang mga susunod na kabanata kay mulihok yun taan. That means you're going to file a case against them? Sana hindi umabot sa ganon cases would be filed, but as I have said, all options are available. Andam sab nga mopaluyo ang probinsya niini. Kiniilabi pa nga gawa sa kinahanglan kaayo sa negosyo ug turismo, dugay na kaayong nag-antos ang mga konsumante sa palong siga nga serbisyo. Ayaw na nila, hindi nila kaya. Dapat siguro ibigay na nila sa tamang provider. At nakita natin na sobrang ganda ang serbisyo ng DLPC. Halos walang brownout, mababa ang singil sa per kilowatt. Ang charges nila sobrang baba at may stable na supply ng kuryente. Gipanganti usab sa duha ka opisyal nga dili na mapugnan ang paghuman sa tulay taliwala sa pagbabag sa pamilyang Lucas Rodriguez kansang propiedad maigo sa proyekto. Usa pa sab daw sa mga kinahanglang tutukan ang problema sa basura ug ang pagpalambo sa serbisyo sa tubig, labi na sa mga hilit nga barangay. Sara, kabahin aning tulay sumala ni Mayor Al David Uy nga padayon ang konstruksyon ug sa tuig 2028 hingpit na gyud kining matukod nga dugay ng damgo ug gikahimanan sa mga Samalenyo. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban ug happy araw ng Samal sa ato mga kapuso diha sa Samal Island. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ikaduha gitayog og linog ang bagangga sa Davao Oriental kaganinang buntag. Base sa datos sa PHIVOLTS, unang gitayog og magnitude 5 nga linog ang lungsod sa bagangga sa Davao Oriental kaganinang 4:19 sa buntag. Human sa kapin usa ka oras gisundan kini sa magnitude 4.8 nga linog kaganinang 5:39 sa buntag kung asa sa bagangga gihapon ang epicenter. Nabati sab ang pagtayog sa pipila ka lugar sa Davao de Oro, Surigao del Sur ug Agusan del Norte. Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Baganga, wala pa sila nadawat nga report gikan sa mga barangay kung dunay natalang danyo suman sa pagtayog. Wala say na report gipabakwit. Hinuon pa dayon ang monitoring sa lokal nga kagamahanan. Patay ang tulo ka construction worker samtang laing tulo pa ang samdan. Human na disgrasya ang gisakyang dump truck sa New Bataan, Davao de Oro. Patay diha dayon sila Samuel Painandos, 45 anyos, Marjon Alagon, 33 anyos, o Pio Misiona, 58 anyos, nga pulos mga empleyado sa usa ka construction firm. Human na disgrasya ang gisakyan nila dump truck sa Bukirong Bahin sa Prok 11 Barangay Kabinuangan, New Bataan, Davao de Oro, alas 5 Martes sa hapon. Sa investigasyon sa New Bataan Police, gilata sa dump truck nga ang pabahadang parte sa bukid diyang nawala ng kontrol ang driver niini. Human nag-malfunction matud pa ang brake sa sakyanan. Ang resulta, natumba mong dump truck ug nalagpot ang 5 ka pasahero kung asa napuruhan ang tulo. Samdan sab ang driver ug laing 2 pa ka pasahero. 15 giliyong gidala sa Davao de Oro Provincial Hospital. Padayon pa ang investigasyon sa New Bataan Police labot sa hitabo. Kapinlibo ka mga residente sa usa ka barangay sa Datupiang Maguindanao del Sur nga usa ka flood-prone area. Napahimuslan ang pathway nga proyekto sa World Food Program kauban ang Japan government.
Samtang laing barangay sab sa Cotabato City ang gihatagan og livelihood support sa Japan government. Ano ang report ni Abby Caballero? Usa ang 11 anyos nga si Alia Garnain sa kapin 200 nga estudyante dinhi sa Reina Regente Elementary School sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Sumala niya dunay mga higayon nga dili sila makasulod sa klase kung ting-ulan, hilabi na kung moabot sa 3 feet ang gilawmon sa tubig baha. Parang wala kami natutunan na maganda. Flood-prone area o sagad bahaunon ang ilang lugar. Busa sila ang usa sa mga napili nga tabangan sa World Food Program kauban ng Japan government. Thank you sa Japanese government sa BAR dahil kami ang napiling tulungan. Itong napili nilang barangay, isa po ito sa mga barangay na problematic. With the help of the Japanese government at saka yung ibang agency, at least medyo nakakaahon sila ng konti. Pinaagi sa Food for Assets, 150 ka mga residente ang ilang naauhag nga mutabang sa pagmugna og 900-meter elevated pathway nga nagakonekta sa main road padulong sa Tulunghaan. Sukad gihimo daw ang maong pathway na alibyohan na ang problema sa baha sa maong lugar. Improving po yung attendance rate ng mga bata kasi ma'am, this year, so parang hindi na kami nakuha ng flooding ba? Oo, wala na. So tuloy-tuloy yung klase ng mga bata. Mula na nakalagay yan, hindi na nakapasok ang tubig dyan banda. Malaki talaga ang tulong niyan. Kaya laking pasasalamat namin sa taga-Japan. Samtang usa ka ceremonial turnover sa livelihood assistance ang gipahigayon sa Barangay Jocolano o sa kahilit nga barangay sa Cotabato City. Usa ka backhoe ang gihatag ngadto sa Margas Agricultural Cooperative nga proyekto sa UNDP Philippines nga gipondohan gihapon sa Japan government. Kini alang sa agri-aqua livelihood sa mga residente. Gipailawom sab sa lectures ug demo kalabot salted egg production ang mga residente. Tumong niini nga suportahan ug masustain ang peace building ug recovery sa Bangsamoro Region ug kasikbit nga mga lugar, hilabi pa sa marginalized communities. Nakafocus matud pa ang maong proyekto sa kalambuan sa food security of livelihood, pinaagi sa pag-improve sa production, processing ug marketing capacity sa agricultural ug fisheries sector. Anaa sa 22 ka komunidad sa napulo ka probinsya ang ginasuportahan sa maong programa, lakip ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Special Geographic Area, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte. And the government of Japan has been committed to this peace process in Mindanao for more than 20 years. And our intention is to deliver the peace dividends to respective communities. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gibida ang kamahinungdanon sa kultura sa mga Basileño atol sa kulminasyon sa Tenum Pagkarajaan 2024 o Golden Founding Anniversary sa probinsya sa Basilan. Mitambong sab sa aktibidad si Defense Secretary Gilbert Teodoro nga mihatag og importansya sa panagiusa sa mga Basileño. Ani ang dugang detalye? Libuan ka turista o residente ang midagsa sa commemorative parade sa ulahing adlaw sa Tenum Pagkarajaan 2024 o Golden Founding Anniversary sa probinsya sa Basilan nga gipahigayon sa Isabela City. Agaw atensyon sabang unom ka mga kabayo sa maong parade nga gisakyan sa mga staff sa LGU nga naka-cowboy outfit. Atol sa aktibidad, nahimong guest speaker si Defense Secretary Gilbert Teodoro kung asa iyang gihimug-atan ang panagiusas sa mga Basileño aron magpadayon ang kalambuan sa probinsya. Human ikinig ila ni President Bongbong Marcos Jr. isip epicenter of peace. Share the story of Basilan, how the people rejected conflict and chose to develop and chose to carry themselves. Gilaraw sab sa provincial government of Basilan nga magpatukod og international seaport ug mahatagan og solusyon ang problema sa brownout nga dugay nang ginaantos sa mga Basileño. Malapit na nating matapos yung problema sa power natin. Alam nyo bakit?
Meron tayo procurement ngayon na 18.5 megawatts upang i-reinforce kung ano yung problema natin sa power ngayon. In due time, ibibid na ito ng Baselco at ng NEA. Samtang sa usa ka Yakan Village booth, nahingangha mga bisita sa talento sa 5 anyos nga si Normina Indasan. Nagpakitang gilas kini sa iyang paghabi sa traditional Yakan cloth. Ang Yakan cloth usasab sa garbo sa probinsya. Mato ni Jerma Indasan, inahan ni Normina, nasugdan niya og tudlo ang iyang anak katong 4 ka tuig pa lang gini. Kala ko naglalaro lang siya, pero hindi talaga. Gusto niya talaga na maghahabi ng tinong. Si Normina nag-perform sa og traditional ethnic dance nga pangalay dance samtang ginatukar ang traditional Yakan instrument sama sa kulintang ug agong. Ganito sa lamidamihan na lang. Kung ganito, sa pagkasalan na. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa unang hugna sa atong RTV Presents, atong napakita ang proseso sa Cagayan de Oro City Sanitary Landfill o kung asa ginabutang ang mga basura nga nakolekta sa tibuok syudad. Karon, sayron ta ang mga dugang ekipo nga gipangmontar sa mong landfill nga nakatabang aron mamintinar ang kahapsay sa mong labayanan ug basura. Aniya ang ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Human nga maproseso ang mga basura ug matabunan na og yuta gamit ang mga nagkadaiyang heavy equipment nga gipanag-iyahan sa lokal nga kagamhanan. Maghimo na sab og laing layer sa mga basura nga moagi sa susamang proseso. Panahon nga maabot ang limit sa layer sa basura nga iyang kaya, sirad-an na kini sa Clenro ug mobalhin sa laing lugar sa landfill. Sama na lamang sa cell number 2 nga naabot na ang iyang limit. Sa unang lantaw, daw bukid sa yuta, apan kung imong sutaon, bukid kini sa mga giplastar nga basura. Sa kasamtangan, nagpadayon ang pagproseso sa mga personahe sa City Local Environment and Natural Resources Office aron maplastar kini nga pagalungan sanitary landfill. Gani mga kapuso, kani ako gibarugan, kani adto dinhi ginatambak ang mga basura nga makolekta sa tibok dakbayan sa Cagayan de Oro. Apan karon makita nato nga natabunan na siya og yuta. Sanglit usa kini sa mga proseso nga ginahimo sa Clenro aron mamintinar ang kalimpyo ug hapsay dinhing dapita. Sumala sa Clenro, taas pa nga panahon nga makaserbisyo sa katawhan sa Cagayan de Oro ang maong landfill nga anaa sa 47 hectares. Gawas sa mga dili mapuslan nga basura, nagkadaiyang pasilidad sab ang gitukod sa Clenro sa lugar aron makaakomodar sa nagkadaiyang klase sa basura. Sama na lang sa mga medical waste nga gibutang sa laing cell nga pinasahi ang pagkahimo nga gitagana para sa mga basura nga gikan sa mga ospital. Ginaplansa na sab sa Clenro ang pag-operate sa wastewater management facility nga bag-uhay lang nahuman. Matod sa ahensya, linya sa kuryente na lamang ang ginahulat aron kini mag-operate. Pag magamit na, unsay purpose? Aron ang mga tuba ikan sa basura, iyang i-treat. Aron nga kung ato siya sa suba, hindi na. Sanglit plastar na ang mga pasilidad sa sanitary landfill sa Barangay Pagalungan. Sukad Marso 1 ning tuiga, gihugtan na sa Clenro ang pagpatuman sa no segregation no collection policy para maplastar ang pagkolekta sa basura ug maminusan sab sanglit mabulag na ang mga recyclables nga pwede pang mapuslan. Una, dimando sa balaod nga ang malata o ang recyclable iyan ni barangay. Ang residual kanang di na gyud mapuslan iyan ni city. Kana siya himuon tungod kay kung nagod dinhi ang malata tanan manimaho ta unya dayon ang duga nato daghan mas problema dayon ta sa atong groundwater kung nay leakage. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dili mo ubos sa 40 degrees Celsius nga heat index o init nga mabati sa mga residente sa Cotabato City. Busa nagpahimangno ang City Health Office sa mga angayang himuon aron malikay sa mga sakit nga dala sa sobrang kainit sa panahon sama sa heat stroke. Ano yung report ni Abby Caballero?
Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining mga habal-habal driver nga nagpalandong ubos sa punuan sa kahoy dinhi sa Cotabato City. Alas 10 pa lang sa buntag apan naglagiti na ang kainit sa adlaw. Gani ang baon daw nila nga tubig mainom nahurot dayon. Sumala nila itandi sa milabayng bulan mas migrabe ang kainit sa panahon karon. Nakarang buwan, mainit din pero hindi kagaya ngayon, talagang napakainit ngayon yung panahon ngayon. Mas mainit ito. Kailangan mag-inom ng tubig. Iya na lang sab sila og kuha og karton aron himuon og paypay samtang gahulat og pasahero. Ugaling mo biyahe na, dublihon nila ang ilang suot aron dunay protection batok sa init. Gasuot sab sila og shades, kalo, long sleeves ug full face mask o uban pang panagang sa init nga panahon. Pati pasahero gagamit na sab og payong samtang nakaangkas sa motor. Sa tala sa Pag-asa, miabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o ang kainit nga mabati sa lawas sa tao sa Cotabato City niadtong March 5. Ana matod pa kini sa danger category asa posibleng masinati ang heat cramps o heat exhaustion. Samtang March 6, 41 degrees Celsius ang heat index sa lugar. Busa nagpahimangno ang City Health Office nga siguruhong dunay panagang sanglit posibleng masinati ang heat stroke o galing dugay ang exposure sa kainit sa adlaw. Kinimatod pa ang angayang himuon o galing makasinati og mga sintomas sa heat stroke. If ever makakaramdam sila na sobrang pagtaas ng kanilang temperature, body temperature, pawis na pawis sila o kaya halos wala nang lumalabas sa pawis o kaya parang nahihilo na sila, agad-agad umalis sa area na yun na mainit at magpalamig. Tanggalin yung mga damit na medyo masikip and then maglagay ng pwedeng ice pack or ice towel at ipuna sa katawan. Samtang karong grabe ang kainit sa panahon, daghan sab daw ang gapakonsulta sa CHO nga dunay respiratory tract infection nga sagad mga bata. Common din yung mga respiratory tract infections. Sa ganito, mataas ang humidity, uso yung mga ganyang karamdaman. Pahimangno sa CHO ngadto sa mga ginikanan, kung mamahimo, dili tugutang mugawas ang anak sa panimalay kung init ang panahon. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pipila ka Kapuso stars ug personalidad ang gihatagan og bituon sa 18th edition sa Eastwood City Walk of Fame ceremony. Pipila sa natagan og bituon sila Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalist ug Sparkle star Michelle D, Pulang Araw star Sanya Lopez, Abot Kamay na Pangarap star Richard Yap ug Sparkle GMA Artist Center Consultant Johnny Manahan o mas nailang si Mr. M. Gipasidungan sab si GMA Integrated News Showbiz reporter Lars Santiago ug DZWB anchor Joel Reyes-Sobel nga nag-inusarang awardee sa radio category. Hasta si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon nahatagan sabog bituon. Full support sab sila GMA President and CEO Gilberto Duavit Jr. ug Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Si Anhing Kuya Germs o Herman Moreno ang nagsugod sa mong Walk of Fame niadtong 2005 aron pasidunggan ang mga personalidad gikan sa news, entertainment ug uban pa. I am very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.